Or Senator Marcoleta. Thank you, Mr. President. Mr. President, may I ask if Senator Risa would yield a few questions? Can we take a minute suspension? Naku! Bakit suspend? Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga. Na kung saan hindi sila safety, ika nga, wala ho sa kanila. At isa pa nga hong nang gusto magsalita doon, itong si Senator Marcoleta, pero pinigilan po siya. Ito, pakinggan po natin. Dito sa Senado, kaya nating magkasundo. In fact, all of the laws I myself have championed could not have passed without the support of those from across the political aisle. And I refuse to believe that this institution that has crafted laws for the most marginalized, that has conducted crucial investigations, that have moved the needle at various political junctures, is beyond repair or redemption. Let us remember, Mr. President, that we have a bicameral legislature with a Senate elected at large, precisely to have a body that can rise above parochial concerns and craft a vision for the entire nation. At kaya kong sabihin ng buong puso that this Senate has, at its best, shown that this agreement does not destroy our common duty. We have passed laws across party lines. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na. And this is what our country needs from us now. For the Senate, in this difficult hour, to reflect the best of our people. May we prove worthy of the trust that our people have placed in us. Marami pong salamat sa inyo at sa lahat, Mr. President. Before I recognize Senator Pia and Senator Marcoleta, you know, the curious thing is the prayer of Senator Kiko and the prayer of former Senate President Tito Soto yesterday. We all agree with it. We're just looking at it from different sides of the political lens. And many of your statements today, Senator Risa, many of us, if not all, agree. But we all won't agree that parang walang nangyari. I don't know where that came from because I don't think anyone is treating it trivially. It's just a matter of how we can focus on it given that there is a real economic crisis, crisis of prices, oil crisis. Our stock is running out. We're convening into an impeachment court. You know, our staff are overwhelmed by the number of investigations, by the number of subpoenas that are here. They're asking us to produce so many things while we're also doing our own. So while we will agree with you and let's discuss later on which committee, I do not think anyone is acting as if parang walang nangyari. Senator Pia or Senator Marcoleta? Thank you, Mr. President. Mr. President, may I ask if Senator Risa would yield a few questions? Can we take a minute suspension? Naku! Bakit nag-suspend? Pasok na Pasok na Bakit kaya nag-suspend? Investigation to come in. Now, many members of the majority who were here want to speak on that measure. Having said that, Paliwanag ko na sa inyo kung ano nangyayari. Alam mo, ganito kasi yan, ikikwento ko sa inyo, ha? Ako naiinip na, honestly. Last week pa yan. Wednesday nangyari yan last week. Ngayon, sa pag-upload kong ito, Thursday na. So, 1 week nang nakakaraan at wala pang hearing na nagaganap. For me and to the other people, late na. Hindi because mainit lang ulo namin, emosyonal lang kami, kaya gusto naming magkaroon na ng hearing tungkol dyan. Ngunit para sa akin, sabi nga nung isang dating NPA na nagbalik loob na sa gobyerno, nung na-interview natin sa dati nating pinagtatrabauhan na radyo, sabi niya doon, siya po ay naging NPA at inilagay siya sa eskwelahan at sa radyo. At ang kanilang strategy, itong mga NPA na to, ikwento mo na muna kagad, kahit may mga mali, pasinungalingan, basta ikaw ang nauna, yan ang pakikinggan ng tao.
Yung mga sumunod na, hindi na yan pakikinggan ng tao. O kaya kahit ipaliwanag mo pa, hindi na yan pakikinggan ng tao. Sa madaling salita, totoo yung salitang clickbait. Ano ibig sabihin nun? Yung clickbait, kung ano talaga yung sa title, kung ano yung unang inilabas, yan ang pinaniniwalaan. Whether it is a lie or half lie, quote-unquote, or white lies, yan po ay pinaniniwalaan kagad-agad ng taong bayan. So, pagdating sa optics, perception is very important. Ang problema kasi po, hindi naman yung sa atat na atat tayo po ay may tiwala kay Senator Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano, o Senate President Peter Cayetano. Tayo po ay may tiwala sa kanya. Matalino po yung mama na yan. Matalino po. Maniwala ko sa akin, napakatalino, may wisdom. Pero sa pagkakataon na ito, medyo nababagalan tayo. Nababagalan tayo in a way na inuunahan ng kwento. Inuunahan ng kasinungalingan. Although, sabi nga nila, nag-iipon pa ng ebidensya, nagre-research pa, yung emosyon, binababa pa, bago natin ikikwento yung totoong kwento. Ang akin kasi, para sa akin po ito, maybe some of you would disagree. It's okay. That is life. Para sa akin kasi, I'll take note of yung sinabi sa akin nung dating NPA na nagbalik loob na sa gobyerno. Yan ang strategy ng NPA. Lalo na yung mga propagandista nilang makakaliwa. Unahan mo ng kwento, pukpukin mo araw-araw ng the same title o the same sentence, yan ang tatatak sa tao, sa masang Pilipino. Siyempre, merong mga matatalinong mag-iisip. Totoo naman, may mga edukadong iisipin nila, hindi yan, mali yan, ganyan, to. Pero remember, ito'y fact. Wag ko kayo magagalit, ito'y fact. DNE sa Pilipinas is more than 80%. And whether we like it or not, sometimes, kung ano yung kanilang unang nabasa, unang nakita, yan ang tinatanggap nila. Dahil inabot na nga ng 1 week na araw-araw, agad-agad, ang bilis ng gobyerno maglabas ng kasinungalingan. Ang bilis po nila. Sa totoo lang, ang bilis nila. Alam mo, yung ganyang galawan, alam mong may PR eh. Alam mong may pinakikinggang PR. And that is very important in communication. Yung PR na, yan kasi pinag-aaralan po yan. As in, pinag-aaralan yung mga psychological effects, lahat po pinag-aaralan po yan. Hindi basta-basta yan. At yung mga PR, magaling po dyan. They exist. Maniwala kayo sa akin, they exist. Sila po ang pumapatay ng apoy, sila rin po ang nagpapa-apoy. Nag-exist na yan even before Duterte. Panahon pa lang ni Kopong-Kopong, panahon pa lang ng Marcos Sr., nag-exist na po yung mga yan. So what do I mean? Halatang-halata yung kanilang galawan. Ang bilis nila maglabas ng kasinungalingan. Yung video, yung CCTV, ang bilis. Hindi ko masisisi ang PNP. Very professional ang PNP. Honestly, ngayon, sa katauhan ni Nartates, nakikita kong professional. Kita nyo nga nung during the press con, nagsasalita si Nartates, very professional, tapos biglang papasok si Rimulya, babaguhin yung kwento, biglang meron isisingit. Bakit? Kasi yun, malamang sa malamang, yun ang instruction ng PR. Kailangan ito yung mga points na ipasok nyo. Ito, wag nyo gagamitin yung warning shot, gagamitin ninyo yung parang cover shot, yung mga ganung klaseng at ito lang yung ilalabas nyo, ganito. Kaya nga sabi ni ni Aplaska, ito po ay spliced na. Spliced na daw. Ito ha. Panoorin natin itong part na to. So it's all. Sir, minimaintain niyo ba na isang shot lang ang ginawa niyo, sir? So it's not accurate yung sinasabi niyang kwento ng ni John Vic. Tatlo daw kasi sir. Warning shot isa lang. One lang. Shot lang, sir. Oops. We are preparing the complete video. Kasi what they did, they spliced the videos. Yun. And they just selected the videos that will support their narrative. Yun. And I think it's not correct. What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying? Yung sabi nila walang attack. But soon, we will all... Pero ano yung nawala? Ano yung visualize niyo? Isa-isa lang! Grabe, no? Sikat na sikat si Aplaska ngayon. Pwede na ito magsenador eh. Dati palakad-lakad lang yan dyan eh, di ba? Sila yung naninita ng mga kupal dyan eh. Pero ngayon, maganda siguro ma-interview natin to si Sen Aplaska, no? Sen, alam ko nanonood po kayo. Baka naman. Interview lang. Ako, matino, walang sigawang magaganap. Hindi katulad niyan. Pa-interview naman, Zoom lang, kahit Zoom lang.
Sige na, magkwentuhan tayo sa Zoom. Ay, kwento natin yung kwento natin. Kasi yung kwento nila, wala eh. Sabit na sabit eh. Halatang halata eh. Oh. Bigyan mo kami ng konting panahon. Okay. Sabi nga ni Aisa Sigera, pagdating ng panahon, hindi na makikinig ang tao. Siguro kailangan sa Senado ng ano, no, communication ano. Hindi kasi alam mo, ako nalulungkot ako. Ito talaga, medyo sabi ko nga sa inyo, marami tayo diyang kaibigan diyan eh. Kaya lang syempre napuprostrate ako. Inuunahan kayo ng kwento. Syempre yung kwentong kasinungalingan, ang hirap na, tsaka nyo pa i-correct. Na ilabas na yung kwentong kasinungalingan. Di ba? Kaya, I hope now kasi meron na pong bagong ano. Ito na, ayan. Breaking news po, si Senator Pia Cayetano bagong chairperson ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Okay? Bakit siya? Hindi si Marcoleta. Kasi si Marcoleta, Red Ribbon Committee. Hindi, biro lang po, biro lang. Huwag mo nang ulitin niya, Banat Bay. Hindi kasi ganito yan. Ako, okay to. Para sa akin kasi syempre, alam naman natin si Marcoleta. Although, okay din naman si Marcoleta pagdating po sa ganyan, lalo na abogado. Abogado rin naman po ito si Senator Pia Cayetano. Ang akin lamang po, para at least hindi naman ma-accuse na impartial, na biased itong Blue Ribbon. Dapat kasi, tama yung ginagawa ni Senator Cayetano pagdating dito, na iniisip niya yung, hindi lang yung majority. A good leader should also think of the other side. Bakit to kanyo? Kasi hindi naman po siya Senate President ng majority lang. Senate President siya ng the entire Senate. So, he has to satisfy the other senators. Or else, baka mamaya pagka masyado yung biases, nagkatulad ng ginawa ni Soto at ni Lacson, baka bumaligtad yung iba. Iyon ang iniiwasan. It's better to stay as a Senate President instead of ilagay natin yung ikakabaligtad ng iba. Bakit? Syempre, alam naman natin si Senator Marcoleta, minsan, minsan, alam mo yon, maraming banat talaga eh. Ganun talaga eh. You have to learn how to play sa Senate because you are 24. You are 24 senators. Pag hindi ka pumatas dyan, baka masulot pa yung leadership ng Senate. Mas lalo pa tayong maolat, ika nga. Kailangan tawag dyan para bang sa chess yan. Hindi ka pwedeng lusob na lusob. Pag lumusob ka na lumusob, baka maubos ka. Yung mga naglalaro ng chess, alam niyo yung chess. Hindi po ito, ha? Iba yung naglalaro niya at saka naglalaro ng chess. Yung chess! Kasi may T yung chess mo eh. Chess! Okay? Yung ganun-ganon, no? Hindi ka pwedeng lusob na lusob. May diskarte rin, merong pagkakataon na medyo atras ka ng kapiraso. Alam mo yun? So, maganda ito kasi, one, involved si Pia Cayetano dito. Sobrang kitang-kita natin yung kung gaano siya ka-passionate pagdating sa nangyari sa Senado. At mantakin mo. Pag pinatawag niya si Matibag na sinigawan siya, ang saya nun. Sayaw nun. Ang lupit nun, di ba? Mantakin mo. Okay. Isupina natin si Matibag. Ngayon mo ako sigawan as a chairperson ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Kaya exciting yan sa hearing. Ngayon, akala ko ba, Banat Bay, medyo nababagalan ka dito kay Cayetano. Akala ko ba tapos sasabihin mo, ibabalanse dapat. Ako yung frustration ko lang naman po yun. Hindi ko naman sinabing dapat gawin na ni Senator Cayetano. Frustration ko lang na nauunahan tayo sa kasinungalingan. Kasi sinungaling yung mga binibigay nila eh. So pag sinabi mo na ngayon yung totoo, nako, baka medyo hindi napakinggan ng tao. Kaya sana, medyo bilis-bilisan natin dyan sa Senado. Kasi, ayan na, ano na naman bukas, Thursday na, tapos na ata ang Senado. Hindi, wala na ata silang ano bukas. Sabi, Monday daw yung pagdinig. Simulan na natin, mga sir, mga ma'am. Yun lang atin, ha. Hindi tayo pumupuna ng masama, ha. O ibig sabihin din na natin sinusuportahan ng leadership ng Senate. No. Senate is the last defense, ika nga. We will support our senators, especially the leadership of the Senate, na si Speaker, nasanay kasi ako Speaker dati siya. Senate President Alan Peter Cayetano, we support him. Matalino yan, magaling yan. Pero ano lang natin, konting bilisan natin, sir, para medyo makahabol tayo sa kasinungalingan nila. Puro sila kasinungalingan eh. Ito pa, papakita ko lang sa inyo, ha. Wait lang, ha. So, it's all. Sir, minimaintain niyo ba na isang shot lang ang ginawa niyo, sir? Tatlo daw kasi, sir, yung inano.
Pero ano yung nawala? Dali. Ano yung visualize niyo? We will show you. Bigyan mo kami ng konting panahon. Okay. Hindi yan. Sorry. Saan na yun? Samantala, tinawag ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na panic firing ang pamamaril ng Office of the Senate Sergeant Bago na ngayon. Panic firing naman ngayon. at Arms sa Senado. Dahil dyan, inirekomenda na nilang sampahan ng mga kasong kriminal ang 3 tauhan ng OSAA, kabilang si Mau Aplasca. At para po sa detalye live mula sa Camp Crame sa Quezon City, may Express report si Mon Gualvez. Mon, ano-ano ba itong isinampang kaso at ano ba daw ang basihan? Ruth, gumamit daw ng puwersa sina Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at kanyang mga kasamahan na malinaw na paglabag sa batas pagdating sa security services. Yan ang naging basihan ng PNP-CIDG kaya inirekomenda nila sa Department of Justice o DOJ na kasuhan na nga sina Aplasca at 2 pang kasamahan nito mula sa Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA matapos magpaputok ng baril. Sa investigasyon ng CIDG, nakitaan na gumamit ng puwersa sina Aplasca na malinaw na paglabag sa tinatawag na Rules of Engagement base na rin sa nakasaad sa Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 1197 o yung Private Security Services Industry Act. Para sa CIDG, hindi ipinatupad ni Aplasca ang pinakaresponsableng dapat sanang ginawa na makipag-usap muna bago magpaputok ng baril. Hindi rin tinatanggap ng CIDG ang pagsasagawa ng warning shot di umano ni Aplasca, lalo't ipinagbabawal na raw ito ng pulisya sa marataong lugar gaya dito sa Metro Manila. Tinawag din ng CIDG na panic firing ang mga naging hakbang ng OSAA habang defensive naman ang ginawa ng mga tauhan ng NBI na nagpaputok din ng Kahapon meron na sila. Ngayon, ito na naman yung kwento nila. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, araw-arawin nila yan hanggang sumaksak sa utak ng mga Pilipino, kasalanan ng senador o AC Aplasca, mali yung ginawa. Yan, araw-araw yan. Asahan nyo, mula nung kahapon hanggang sa pagdating ng hearing, yun ang kwento nila. Yan ang sasaksak. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung quotation na pag pinaulit-ulit mo, ang kasinungalingan magiging katotohanan na ito, yan ang mangyayari. Totoo. Kaya nga, we have to be fast. baril. Nauna nang inakusahan ng Senado na inatake ng NBI agents ang lugar na taliwas sa resulta ng investigasyon ng mga pulis. Kanina umaga, dumating naman sa CIDG ang kinatawan ng Senate Legal para makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng mga pulis. Hanggang ngayon kasi, hindi pa humaharap ng pisikal o nagsusumite man lang ng kanilang affidavit sina Aplasca at 10 iba pa na pawang miyembro rin ng OSAA na nauna nang pinadalhan ng sabina ng PNP-CIDG. Pakinggan natin ang pahayag ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II. Very clear ako sa investigation natin that there was no attack sa Senate. Wala pong intent. In fact, if there is really perceived na attack na ongoing, we can ask the same OSAA, bakit nila inabandon yung lugar after na magkaroon ng shooting. Yung paggamit po ng baril ng OSAA is covered on Private Security Services Act, wherein there are 6 stages na kailangan nila munang i-observe before the use ng lethal force. Ruth, sabi din ng CIDG na isuko naman na ni Aplasca ang kanyang 9mm Scorpion pistol matapos din pasampina ng pulisya. Ito ay sumasailalim na rin sa ballistic examination. Inaalam kung ito lang ba ang nagamit na baril ni Aplasca lalo't maraming mga firearms na rehistrado mula sa Senado. Ruth? Mon, linawin ko lang kasi yung kaninang sinasabi nung police official na parang binabanggit yung Private Securities Act. Ano ba yung eksakto na paglabag dyan o yung eksaktong reklamo? Ay, nako. Anyway, ito pa. Ano natin isa pang issue ngayon ay yung issue po ng TRO. Ano ibig sabihin ng TRO? TRO po yung Temporary Restraining Order na hiningi ng kampo ni Bato tungkol po dito sa pag-aresto sa kanya. Kasi meron na naman mga nagpapalabas ng balita. Tingnan nyo na. Sabi ng Supreme Court, legal yung warrant ng ICC. That is a lie. Kasinungalingan po yun. Wala pong sinabi ang Supreme Court na yung warrant ng ICC ay valid. Sabihin hindi pala valid. Ibig sabihin, tama. Dapat ganito ang pag-implement. Walang sinabing ganun. Okay? Para bagang ganito, ipaliwanag ko lamang po sa inyo. Marami kasing isinampa ang case, ang kampo ni Bato, yung kanyang mga abogado. At isa sa mga sinampa yung TRO. Ibig sabihin, pigilan yung pag-aresto. Okay? But it doesn't mean na tinanggihan yung TRO. Ibig sabihin, yung pag-aresto ay legal na. Iba po yun. Para bagang ganito. Merong tawag dito, yung demolition na ginagawa sa isang lugar. Okay? Ngayon, may kaso na pinapawalang yung visa yung demolition na yon. Tapos, ang ginawa nitong nagde-demolish, lumusob na sila doon. Ang ginawa ngayon ng mga abogado doon, humingi ng TRO sa court. Sabi, ipatigil muna to kasi meron pa kaming kaso.
Yun ang sinasabi. Ngayon tinanggihan ng korte yung TRO. Pero hindi niya pa tinatanggihan hindi niya pa dinidesisyonan yung legal ba o illegal yung demolition na ginagawa. Parang ganun din po yung nangyayari ngayon kay Bato. Na sinasabi, tinatanggihan yung TRO, pero hindi niya sinasabing legal yung warrant o yung paghuli. Yung warrant, it exists, yung sinasabi ni yung kanyang abogado, na si Attorney Torion, it exists, yung nga sinasabi, but it doesn't mean it's a legal warrant or enough warrant to arrest Bato. So magkaiba po yan. Kasi alam mo naman, meron mga propagandista sila. Wala na, hindi na nag-issue Supreme Court ng TRO. Dapat nang tama yung pag-aresto kay Bato. Hindi po. Walang sinasabing tama yung pag-aresto o legal yung warrant na dapat i-arestuhin. Walang sinasabi ang korte ng ganun. Although they can arrest. Kasi alam mo naman sa bayan natin, meron tayong presumption of regularity. Ibig sabihin, kung ano gawin ng gobyerno, pinipresume natin na regular yun. Tama yun. So, they can arrest. Hindi pinigilan ng Supreme Court yung pag-aresto sa kanya. Pero, it doesn't mean tama. Pero ngayon, I think they would file for reconsideration. Pakinggan natin itong paliwanag po ni... wait lang. Saan na naman yun? Hindi ko na naman nailagay. Wait lang. Ayan, Well, yan nga ang dapat nila i-answer properly, no? Pero I would still believe that it is an act of God, no? It's an act of Allah subhanahu wa ta'ala kasi because of that incident at saka yung clear attempt on their part to serve the warrant of arrest. Sa amin po at saka subsequently when this was confirmed by the ICC itself, parang nabunutan ako ng tinik. Why? Because it was really a challenge on our part to prove that there is already a warrant of arrest. So that the Supreme Court now would have the necessary evidence, the necessary proof, if you would like to term it at that the arrest warrant is existing and issued by the ICC. Noon kasi, puro lang kami conjecture. Puro lang kami, you can call it as a conjecture. Puro statements. Ang first na nagpalabas niyan in November of 2025 was Ombudsman Remulla. And we used that in the manifestation that we filed in the Supreme Court then. But then again, I would understand that why the Supreme Court would not act on our TRO yet because there was no proof indeed that there is an ICC warrant. So, nakuha nyo, yung dati kasi kaya hindi tinanggihan yung TRO o walang sinabi yung Supreme Court kasi hindi pa sure yung warrant. Ngayon, hindi pa sure na may exist. Ngayon, sinasabi ngayon ni Atty. Torion, nag-i-exist na. Yan ang kanyang parang, sabi niya yung nabunutan ng tinik. Ibig sabihin, ngayon, we have to prove na that warrant is illegal. O hindi dapat ipatupad. Not illegal, sorry. Hindi dapat ipatupad until dumaan sa local court. Nagigets nyo? Kasi importante yan eh. Yung first element na kailangan valid o meron palang talagang nag-i-exist na warrant para mapatunayan natin na yung warrant na yan ay dapat dumaan sa local court.